Magandang buhay mga katiits, ka-brother. Happy hunting. Shout out sa mga katiits, ka-brother, sa lahat saan man sulok sa Pilipinas o sa mga karatig bansa kung saan man ito makarating. Happy lang tayo sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe, click the notification bell, and isalin na lang natin yung like, comment, and share para updated tayo sa mga susunod pa na mga video. Keep on watching. Para lubos nating maunawaan ang topikong ito na nag-uulat ang mga nagbantay ng nakabuong kayamanan. Ang paniniwala na ang mga kayamanan sa ilalim ng lupa at dagat ay may nagbabantay nagmula sa parehong espiritual na aral dahil ang mga sagradong kayamanan ay madalas na pinaniniwalaang binabantayan ng mga hindi nakikitang nilalang. Bago pa man ang lahat na kung saan nagmula ang usaping kayamanan sa lupa ay such as mayroong tong gold, silver, jewels, or any valuable items and precious stones and kinds of precious metals or precious objects as well as highly valued, sentimental, or rare items. They often represent lost or hidden collections of wealth. In the beginning, the book of Genesis, chapter 2, verse 10 to 12, binanggit na dyan ang gold at precious stones like onyx. Sa madaling salita, sa Eden is a treasure site and precious metals and precious stones. At patunayan natin na kung saan ang tinutukoy dito na mayroong bantay ang treasure sa treasure site, the Garden of Eden, is the figure from Genesis chapter 3, the old serpent. The Garden of Eden was watered by a river that divided into four, with the first, the vision flowing around the entire land of Havilah. This region is described as rich in high quality of gold, bdellium, and onyx stone. So we are talking about treasures. So we must first knowing first kung saan nagmula ang mga precious items like gold and precious stones. Kung babasahin pa natin ang kabuuang chapter 28 ng Ezekiel, also mentions as Eden a place of covering or containing many stones including diamonds. Kung ang Eden ang pagbabasihan sa simula pa lang, ando na ang usaping kayamanan o wealth. At dito tayo sa punto por punto sa topic na ito kung bakit mayroong mga bantay o nagbabantay ng mga earthly wealth treasures. So we're talking about the beginning. Sa usaping ito, ang Garden of Eden, halimbawa natin sa usaping treasure sites, kung saan nagmula ang kayamanan, kung saan may bantay din ang mga ito. Ibinahagi natin ito para lubos na maunawaan kung mula noon mapasa hanggang ngayon ay binabantayan nila ito upang di basta-basta kunin ng tao. Sa usaping mga anghel ng kalangitan at yung mga anghel na tinapon sila galing sa kalangitan papuntang sanlibutan ay ito ang tatalakayin natin. Simula umpisa o simula pa lamang ay sila na ang nag-aangkin ng mga kayamanan sa lupa. These falling angels or falling angels spirits are often associated with guarding, inhabiting, or corrupting earthly treasures and natural places. Falling angels and earthly treasures places. Falling angels are identified with elementals like Encanto, Maligno, Anta, Capri, Laman Lupa, mga Dwindi, Diwata, White Lady, Higanti, Tikbalang, at mga iba't ibang uri ng mga nilalang na hindi basta-basta nakita ng mga ordinaryong tao na nakita man ito sa tubig at lupa that inhabit
and guard natural locations like big trees, rocks, caves, mountains, waters, and ravines. And they are active guardians of treasures. These beings are linked to the corruption of humanity and pursuit of early material wealth over spiritual treasures. Ang mga spirits na ito ay kasamang nanirahan ng mga tao sa mundo, pero may tinatawag silang ibang dimensions. Ibig sabihin kahit tirahan nila ay di nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang ibinahagi natin ngayon na video ah, ay paano nagkaroon ng mga bantay at sino sila at bakit nila ito binabantayan dahil ito ang di lubos na nauunawaan sa karamihang naghahanap ng treasure o sa treasure hunting. Nilang sa usaping Yamashita treasures, kundi lahat mula pa noon. Mayroong mga tinatawag na ancient treasures, Spanish treasures, and World War II treasures. Basta mga treasures na naitatago ng matagal ng panahon, ito'y kaakit-akit ng mga mata ng mga fallen angels. Kaya inaangkin nila ito habang nakatago ito bilang pagmamay-ari nila. Bakit nga ba nila hinahawakan at halos ayaw nilang ibigay sa mga tao? Pero sa isang usaping ito, ang tinatalakay natin ay ang mga falling angels dahil sila lamang ang nagbabantay ng mga nakatagong kayamanan sa ilalim ng lupa. Walang espiritu ng tao o multo ang nagbabantay at lilinawin natin ito sa mga maling akala ng iba. So, walang espiritu ng tao o multo ang nakabantay kasi tapos mamatay ang tao, dalawang patutunguhan o pupuntahan ng mga namamatayang tao na mayapa. Kung di man napunta sa paraiso ay nasa Hades. Prueba natin na walang espiritu ng tao ang nagbabantay. Hebrews 9:27. And as it is affected for man to once die, but after this, the judgment. So diyan natin makikita na matapos mamatay ang tao, mayroon na siyang pupuntahan sa eternal death man or life. So wala nang basihan na may magsasabi pang espiritu o multo o sino man ang taong nagbabantay ng mga kayamanan. Bagkus ito ay sinasakyan na lamang ng mga fallen angels or tinatawag nating mga familiar spirits na binanggit na natin dito sa mga nilalang na di nakikita. So, nag-disguise na lang sila na kumukopya sa mga mukha ng tao pero hindi na yon espiritu o multo ng tao kundi sila yung mga isinumpa na mga falling angel. Ang bukod tanging pinag-usapan lang sa usaping video na ito ay ang patunay na mayroon talagang mga bantay ang mga nakatagong kayamanan. Tulad nitong ako mismo nakaka-experience at pinapakita ng mga bantay sa treasure sites at nakunan ko ito sa mga litrato or pictures na nakunan ko ng picture ang site around 6 a.m. Pagsikat talaga ng araw, ang nakunan kong picture ay isang malaking bato upang pang sa tabi ng dagat. Pagka kita ko talaga ang isang engkanto, laking gulat ko pagtingin ko sa picture sa cellphone, yun ang lumabas na litrato. At ito pagmasdan natin, ah, isa siyang treasure site na malapit sa dagat, may malaking pangpang at saka yung image na nakita sa picture ng cellphone, ayan yung nilagyan ko ng marking dyan. Kung i-zoom in mo yan, may makita ka dyan na tao, parang tao na kung tingnan mo siya, para sa isang prinsipe ng isang kaharian ng ibang dimensions. Pangalawang site na nakunan ko na naman ng
picture sa site ng isang entrance ng isang kuweba or cave. So, diyan may makikitang isang nilalang na naghugis puti, ah, tao, nakatingin diyan sa loob kung saan may ino-operate. Yan na nga, 'pag hindi ibigay merong mga kaguluhan sa grupo, hindi pagkaunawaan hangga't sa pigilan nila ito. At ang pangatlo ay yung survey ko or remapping sa area sa may sapa mismo sa gilid ng target deposit. Nagpakita din ang agwa monster at ito pinabahagi ko lang bilang karanasan. Di lang ito una, pangalawa at pangatlong beses, maraming beses na at ito lang binahagi ko bilang paalala na di lang tayo ng mga tao ang nasa mundo. At yun na nga, may nagbabantay at binabantayan nila kayamanan. Sila kasi gusto nila na angkinin yung wealth na inay para sa tao. Bakit hirap ito makuha kung ayaw nila ibigay? Kasi ang tao at kayamanan ng mga ginto mayroong pagitang tinatawag na sumpa or curse, lalo na sa mga libing ng mga Hapon sa usaping Yamashita Treasures. Tinatago nila itong may mga iniwang mga salitang nagdadala ng sumpa at may mga pinapatay nilang tao. Sa pinaniniwalaang pinapatay nila bilang tagabantay ay doon sumasakay yung mga espiritu or ang mga falling angels dahil nga sa sumpa or curses. Kaya binabahagi natin sa video ito, di lang Yamashita Treasures ang may nagbabantay kundi lahat ng mga nakatagong kayamanan ay mayroong nagbabantay. Isaiah 45 verse 3, I will give you hidden treasures in the secret places of darkness. What about definition of spiritual darkness? Darkness, spirits are spiritual forces that are aggressive and dangerous. They are often unpredictable and they may attack humans and or an other being. Ang tanong, pati ba mga libing ng mga Hapones noong World War II na mga kayamanan ay binabantayan ng mga spirits or falling angels? Ang sagot natin dyan ay oo. Bakit? Sasagutin natin sa punto espiritual na aspeto. Una, ang mga Hapones ay naniniwala sa mga spirits kaya naniwala sila sa mga ritualism or spiritual realms. May connection yun. Tulad ng ritual, doon may entry points na ng mga espiritu upang makapasok sila. Kasi ang ritual ay dasal. Ang tanong, ang dasal para saan? Sa kung sino ang pininiwalaan mo may kaugnayan sa mga bagay na hindi nakikita. So tulad ng mga espiritu, kaya doon pa lang may gateway na ang mga espiritu at nakapasok sila, lalo na sa mga pinapatay at yung iba, cursing words, and all source in spirituality. In their belief system, spirits are broadly categorized into three main types like yokai, yuri, and kami. So, that spirits or deities, while their characteristics vary, they are often seen as personifications of the unexplainable or the powerful forces of nature. Halimbawa, yokai sa paniniwala nilang supernatural entities, yuri, human ghosts, kami, divine spirits. According to the Bible, belief na di naayon sa salita ng Diyos ay tinatawag na occult practices na masasabi nating ang mga Yamashita Treasures ay pinabantayan ng mga falling angels o mga di nakikitang nilalang dahil sa kanilang mga
rituals. Sa paglibing pa lang nila at pagtago, nagtawag sila ng mga espiritu. Kung naniwala tayo na ang source of all blessings is from above, it is true. But basahin natin ang anghel na nagdala ng blessings from above. Nagdala siya at naharangan sa lugar kung saan mayroong strongholds. At ang tanong dito, bakit may harang? Ngayong si Daniel ay nanalangin at may dalangin na di lang basta-basta nagdasal, kundi nag-fasting, mayroong pag-aayuno. So sa madaling salita, hindi basta-basta lang na hinihingi lang niya ang panalangin or blessings. Pero bakit hinaharangan at may humahadlang? So sino ba ang humahadlang para kay hirap makaabot ang blessings sa pinapapadalhan ng blessings from above? At ito ay isang halimbawa para sa atin kung saan natin kinukuha ang basihan, spiritual, literal man, but ito lang ang tanging katotohanan. Ang bukod tanging halimbawa sa ating aspeto sa ating pag-treasure hunting ay ito. Ang tinutukoy natin ay ang kwento ni Daniel chapter 10. Ayon sa ulat, nanalangin at nag-aayuno si Daniel sa loob ng 21 na araw. Ang pagharang. Isang anghel ang pinadala ng Diyos mula sa unang araw pa lamang ng pananalangin ni Daniel. Ngunit hinarang ito ng prinsipe ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 na araw. Sino ba ang Persia na binanggit dito? Ito ay hindi tao kundi isang makapangyarihang masamang espiritu o demonyo na may otoridad sa rehiyong iyon. Ang pagtulong ni Miguel upang makalagpas ang anghel at maihatid ang blessings kay Daniel. Dumating si Archangel Michael, isa sa pinunong prinsipe ng langit, upang makipaglaban sa prinsipe ng Persia o stronghold. Aral sa panalangin. Sabihin man natin ang Haggai 2:8 nagsasabi, all gold and silver of the world is mine. Pero sa spitong blessings, ipinapakita nito na mayroong nagaganap na spiritual warfare o labanang spiritual sa paligid natin na hindi natin nakikita. At minsan ay may pagkaantala sa sagot ng ating mga dalangin dahil sa mga hadlang na ito. That praise is a core tenet of spiritual warfare in Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against a spiritual host of wickedness in the heavenly places. So, it means here on earth, have many familiar spirits, our enemies, na mga nagbabatay sa mga nakabaong kayamanan. Lahat-lahat, ancient treasures, Spanish treasures, Japanese World War II treasures, at lahat-lahat, sabihin na nating wealth ay binabantayan ng mga hindi nakikitang nilalang. Naway nauunawaan natin ang usaping ito tungkol sa nagbabantay ng mga nakatagong kayamanan at kung ano at sino sila. May tatlong uri ang batas na unawain natin at malaman. Law of God, law of man, and law of nature. Hanggang dito na lang mga ka-TH ka-brother. Hanggang sa susunod na video. At huwag kalimutang mag-subscribe, click the notification, and huwag kalimutang mag-like, comment, and share. At pag-usapan natin sa susunod pang mga video ang mga aral natin na matutunan about treasure hunting. At mga ka-brother, salamat sa panonood. God bless us all.